Hi guys, this is Alea Lin and welcome back to my YouTube channel. So for today's videos, magbibigay ako sa inyo ng tips kung paano nga ba natin makuha ang tiwala at loob ng mga amo natin. So unang-unang guys is pag-aaralan nyo ang kaugalian ng mga amo nyo. Since makukuha nyo na ang kaugalian ng mga amo nyo, dun nyo na maibigay yung best nyo. Kasi nga, nalalaman nyo na kung ano yung ayaw nila at kung ano yung gusto nila. And then, di po magsisinungaling. So, yan po talaga guys. Base lang sa experience ko, ayaw nila yung magsisinungaling ka. Dapat, kung ano yung mga mali mo, or kung halimbawa, pag nakabasag ka ng gamit nila is, sasabihin mo talaga sa kanila kasi ayaw nila yung magsisinungaling. Since, observation ka pa niyan, lalong-lalo na kapag ka, bago ka pa. Kasi nag-o-observe sila yan for 3 months. Kasi, nag-observe sila ng 3 months, pag ayaw ka nila, iisa sa uli ka sa agency. Paano kung gusto, kahit yung bad mood ka, yung may problema ka, syempre, hindi ka naimik, ganun, 'di ba? Dapat, always smile ka lang kahit may problema ka. Wag mo munang isipin yung problema mo. Saka na yan pag nandun ka na sa kwarto mo. And then, dapat pagkakatiwalaan ka sa lahat ng bagay. So, halimbawa, kadalasan kasi sa kanila is nagbibigay yan ng paing. Naglalagay ng pera kahit saan-saan, sa mesa, sa kama nila, o kaya minsan din sa basurahan. Yan yung technique ng mga Arabo, or kahit hindi naman mga Arabo, kahit naman sa Pilipino na mga amo, ganun yung ginagawa nila. So, dapat isa sa uli mo kung ano yung makita mo. Pera man yan o mga alahas or mga accessories. Dapat isa sa uli mo yan. Kasi nagbibigay talaga sila ng paing. And then, may kusa kang magtrabaho. So, alam nyo guys, yung kadalasan na gusto-gusto ng amo, yung may kusang magtrabaho. Yung bang hindi ka na uutusan. Kasi 'di ba, kasi halimbawa, pag namamasukan ka ng katulong, 'di ba? Alam niyo na kung ano yung gagawin niyo. Yung bang hindi na kayo uutusan ng amo niyo. And then, purihin sila sa lahat ng bagay. So, yun yung gusto nila guys. Yung pinupuri sila sa ano nila, sa suot, sa pagkain. Kapag halimbawa, pag nagluluto sila, pinupuri natin yung niluluto nila. Kahit na pagtikim mo, hindi naman ganun kasarap. So, sabihin mo na lang na masarap kahit labag sa loob mo. And then, pag nagsusuot sila ng ano, nagtatanong yan sila na, maganda ba yung suot ko? Ganun. Sabihin nyo lang na, opo, maganda. Tapos, ano, ganun lang, purihin nyo lang sa lahat ng bagay. Kasi, kahit naman naalabag sa loob natin, para naman ganun lang din yung technique na makuha natin yung loob ng mga amo natin. And then, the last is matuto kang tumanggap ng pagkakamali. Minsan kasi guys, hindi naman tayo perfect, 'di ba? Pag nagtatrabaho tayo, minsan nagkakamali din kahit ang tagal mo na sa pinagtatrabahuan mo is may time din na nagkakamali tayo. So, pag pinapagalitan tayo, tatanggapin natin 'yun. Minsan kasi may bad mood rin sila eh. Katulad natin, 'di ba? Mayroon silang mood na ano, nananahimik lang sila, ganun. Tapos pag nagkamali ka, yun, nagagalit ng diretsuhan. So, tanggapin nyo lang pag nagkakamali kayo. Kasi, kadalasan kasi meron kasi ding namamasukan ng bilang katulong. So, na lumalaban kahit alam naman na mali, 'di ba? So, 'yun, matuto tayong tumanggap ng pagkakamali natin. So, and then guys, 'yun lang maibibigay ko sa inyong tip. Meron pa pala guys,
always pray po tayo sa lahat ng pagkakataon. Always pray po tayo everyday na kung saan man tayo ngayon, saan man tayong lupalop na bansa, or saan tayo nakalagay sa sitwasyon na ngayon, always pray lang tayo na sana magiging okay rin lahat. So, yan lang for today's videos, guys. Kung sino man yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Maraming salamat po. Thank you.